Kanina pa ako nosebleed dito ah. Singit ni Sir Arvin. Naguguluhan ako sa sinasabi ng matanda. Sa akin. Bakit siya nagpapasalamat sa akin? I think she's nice, Arvin. I can see it in her eyes. Sabi nito habang nakangiti kahit hirap na sa pagsasalita. Of course, Oma. Nilingon na naman ako ni Sir Arvin at saka pinaningkitan ng mata. Napipilitan sa pagsang-ayon na mabait ako. Ngumiti na lang ako at saka nag-thank you sa matanda. Inabot nito ang kanyang kamay at inabot ko naman yon at hinawakan. Call me Uma, Jana. Sayang nga lang at hindi tayo nagkakilalang lubos. Hindi ko man lang nakabonding ang daughter-in-law ko. Sabay pisil sa kamay ko. Napabitaw naman ako nang bigla akong masamid dahil sa sinabi niya. Wait, ano raw? Daughter-in-law? Are you alright? Tanong sa akin ng matanda. Hindi ko alam ang isasagot ko sa sinasabi ng matanda hanggang sa maramdaman ko na lang na may humawak ulit sa kamay ko at bahagyan itong pinisil. Napatingin ako kay Sir Arvin na siyang may hawak ng kamay ko and he's looking at me intently na tila mo ay kinakausap ako nito. Parang makuha ka sa tingin. Sumang-ayon ka na lang, ganun. Yes, man. Nauutal kong sabi. Hindi ko nga rin alam kung tama ba ang nasabi ko. Basta katunog, pwede na siguro yun. Napangiti naman ang matandang babae, I'm glad to have a daughter like you, Jana. Kahit sa sandaling oras lang. Thanks Arvin, finally I met her. Mangiyak-ngiyak na pahayag nito. Parang kinukurot tuloy ang puso ko habang naririnig ko ang halos mapaos na boses nito. Uma. Halata mong nagpipigil si Sir Arvin ng kanyang luha. Hinaplos naman ng matanda ang kanyang pisngi habang lumuluha ito. Hindi ko na rin naiwasan na mapaluha dahil sa eksenang nakikita ko. Kusang humakbang ang mga paa ko papunta sa matanda at niyakap ito. Wala na akong pakialam kung pagsabihan man ako ng feeling ni Sir Arvin. Namimiss ko tuloy ang nanay ko. Arvin, Kiwi-ish. Katumbas equals. Jana. I called her for the antique time. Bakit ba ang hirap niyang tawagin palagi? Bakit ba tumingin siya sa akin habang naiinis at nagkakamot pa ng ulo? Tis. I look at her with signatured stare at umayos naman siya sa pagkakaupo. Bakit po, sir? Tanong nitong malumanay na. I sighed. Paano ba ako magte-thank you sa ginawa niya? I never said thank you to anyone, but I want to thank her now for what she've done for Mom. Alam kong marami siyang itatanong sa akin, but I'm ready to answer that all. I did this for the sake of Mom. Matagal niya na akong kinukulit na mag-settle down, to have her own family. Kaya para hindi niya na ako kulitin, I lied. I said na kasal na ako kahit hindi pa. Akala ko, hindi na niya ako kukulitin pang muli tungkol sa pag-aasawa, pero kinukulit naman niya akong makita at makilala ang napangasawa ko. Every time she call, sinasabi kong sooner or later. Nadidisappoint naman siya kapag sinasabi ko yun. Then one morning naka-received ako ng tawag mula sa secretary ng dad. And she said that Mom is dying, stage 4 of colon cancer. I was shocked at hindi alam ang gagawin. I love Mom so much for Peter's sake. I'm not ready. I realized na kaya pala niya ako kinukulit na mag-asawa ay para masigurado niyang may mag-aalaga sa akin kapag wala na siya. That's it. The reason that I don't bother to visit her is because of my dad. Mom at ang mom ni Jay ay nasa isang bubong lang nakatira. What the hell, right? Nung una ay naiinis ako kay mom dahil pumayag siyang tumira kasama ang kabit ng tatay ko. But for the sake of her, inintindi ko na lang. But I don't want to see them kaya nag-decide akong maiwan sa Philippines to take the businesses na iniwan nila doon. Kaya galit na galit ako sa dad ko at hindi rin maiwasan na mapagbuntunan ko rin ng galit ang half-brother ko. 3 years old ako noon nang may dumating na isang babae sa bahay at sinasabi nitong anak ng dad ko ang batang dala nito.
Alam kong masakit para kay mom ang nangyari but mom is so much in love with our father, kaya hindi nito nagawang iwanan si dad. Hindi ko pa maintindihan noon ang mga nagyayari pero when I grow and grow and grow, nahalata kong mas inaasikaso ng dad si Gabby. Yun na ang simula ng pagrebelde ko at pagsama ng loob sa kanila. Jeb is good to me at palaging dikit ng dikit sa akin. But every time he does, I pushed him away. But in time, nagmature naman din ako at hindi na ganun kalala ang trato ko sa kanya. So, paano na nga bang mag-thank you? Tis. Tatawagin ako tapos hindi naman pala ako kakausapin. May sapak talaga sa ulo ang lalaking ito. She murmured. Napakataray talaga ng babaeng ito. Sometimes, there's a time na hindi ko alam kung paano siya i-handle. Parang walang kinatatakutan. Minsan parang mas boss pa siya kung magsasagot sa akin. Tish! I heard you. Mukha naman siyang nabigla. Ang alin. Wala naman akong sinasabi, Tis. Lear. Tumahimik ako. Nakatingin lang ako sa kanya habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Amwa eyes pinned in her lips and what the WHY am I staring at her lips? Dan. Napailing-iling ako. Sir, kailan ba tayo uuwi ng Pilipinas? Tanong nitong nakapangalong baba. Tis. Kung hindi lang emergency, naghanap sana ako ng mas maganda at mukhang sosyal na babae na ipapakilala kay Uma. Kamalas-malasan pa, itong mareklamong babaeng to at walang sense of cleanliness ang nahila ko. Just look at her now, bahid-bahid pa sa labi niya ang chocolate na pinakain ko sa kanya. Tiesas. Next year. I said then smirk at her. Nakareceive ng tawag si Sir Arvin. Mula sa kanilang bahay kaya bumalik ulit kami doon sa malaking bahay nila. Kung pwede nga lang na huwag na, nakakatakot kasi talaga ang tatay niya eh. Ang bangis ng mukha. Pero emergency daw kasi kaya napilitan na rin kaming pumunta. At isa pa, mukhang gusto rin makita ni Sir Arvin ulit ang mama niya. Pagkarating namin sa bahay ay iniwan naman ako ni Sir Arvin sa kwarto ng mama niya para makipagkwentuhan. Nagpaalam rin siya na ay wag daw akong gagawa ng kalokohan o kaya magkwento ng kung ano-ano sa mama niya. Natatakot sigurong isumbong ko ang napakadiwara niyang ugali at napakasungit. Ma. Gusto niyo bang pumunta ng garden? Aya ko sa kanya. Mukha kasing naiinip na siya dito sa napagkalaking kwarto na ito. Sobrang ganda nga pero mukhang nakakasawa rin magstay dito kapag maghapon magdamag tapos araw-araw pa. Tisk! Tisk! Kung ako ang tatangin, hindi ako makakatagal. Nakangiti siyang tumango sa akin kaya hinanap ko naman yung wheelchair niya. Inalalayan ko naman siyang umupo sa kama para maiupo ko siya ng maayos sa wheelchair at saka inayos yung mga nakasaksak sa kanya. Seriously, dadalhin din namin itong mga aparatong to sa garden. Uma, pwede po ba talaga kayong lumabas? Nag-aalangang tanong ko sa kanya. Paano kami lalabas nito? Dadalhin ko rin ba ang monitoring na nakakabit sa kanya? Actually hindi. Saka ngumiti. Aba. Piyo din pala ang nanay ni Sir Arvin. Hindi malayong dito siya nagmana ng ugali. Tapos yung katarayan niya sa tatay naman niya. Hindi na lang kami lumabas ng kwarto. Sayang naman, gusto ko pa man din makapunta sa garden dito. Ang ganda kasi ng tanawin. Medyo mataas kasi ang lugar nila, kaya kita mo ang napakandang city. Pero ayos lang, kesa naman mahirapan ang mama ni Sir Arvin. Baka mapano pa siya, ako pa ang masisi. Iniayos ko na lang ulit siya sa pagkakahiga at sinigurado ko rin na komportable siya sa kanyang pwesto. Jana, wala pa ba akong apo? Nangunot naman ang noo ko sa tanong niya. May amnesia. Ewan ko po. Hindi ko po alam eh. Ngayon lang naman po ako napunta dito sa Korea at saka ngayon ko lang din naman po kayo nakilala. Nag-umpisa namang nangunot rin ang kanyang noo. What? Mali ba ang sagot ko? I don't know naman talaga kung may apo siya o ano dahil hindi ko naman kilala ang mga kamag-anak nila. At saka ang alam ko, si Sir Arvin lang naman ang anak niya. Teka, ano ba ang point niya? Silly, she smiled. What I mean,
Wala pa ba kayong anak ni Arvin? Don't you have a baby? It's been a year since kinasal kayo, so expecting a grandchild with you, Jana. Yun naman pala, apo pala kay Sir Arvin ang tinatanong. So, wait. Sa akin. Kasal? Apo. Teka po, wala po kaming anak, Umma. And isa pa, single po ako. Virgin pa po ako, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko pa dapat dahil bigla na lang nag-flashback sa akin ang hubad na katotohanan. Tiyasasre. I mean, yung scene na magkatabi kami ni Sir Arvin sa iisang kama at kapwang walang saplot. Oh my goodness. Hindi pala ikaw virgin. What? Anong ibig mong sabihin na tahimik siya saglit? I need to talk, Arvin. Can you please, Jana, pakitawag naman siya, nabahala naman ako sa facial expression ng matanda. I don't know kung may nasabi akong mali. Wala naman talaga akong alam sa mga sinasabi niya. Sige po, bababa lang po ako. Tumango naman siya kaya tumayo na rin ako at nagtungo sa pintuan. Muli ko siyang sinulyapan at nakita kong mukhang may inaalala ito. Sir Arvin. Tawag ko sa kanya. Nakatalikod siyang nakatingin sa isang malaking bintana sa loob ng isang mini office. Grabe, body language o body gestures ang ginamit ko para maituro sa akin ng katulong dito kung saan siya naroon. Highest. Let's go. We're leaving. Sabi nitong lumakad palapit sa akin. Natuwa ako sa narinig ko na uuwi na kami pero naalala kong pinapaakyat nga pala siya ng mama niya sa taas. Sir, gusto daw kayong makausap ng mama mo. Napahinto naman siya at napalingon sa akin. Okay. Sagot niya. Sumama akong umakyat sa taas pati sa loob ng kwarto ng nanay niya. Arvin Yeah. Umma, malambing at nakangiting tanong ni Sir Arvin sa mama niya. He always tried to make his happy aura pagdating sa mama niya. I don't know WHY, pero nag-iiba talaga ang tingin ko kay Sir Arvin kapag nakakaharap niya ang nanay niya. Parang ibang tao ang nakikita ko. Is this his other side? A soft, calm and happy moods when it comes to his mom. Wow! Napapa-English tuloy ako rito. And he's hanyango in other word ka. Agavitsban. Eften ha. Afif haras. Excited sa layod fagist. Anyo, Mayan hayo. I just. No, mother. I'm sorry. Hindi tinuloy ni Sir Arvin ang sasabihin niyang hindi ko maintindihan dahil nagsasalita na naman sila ng salitang alien. Nilingon ako nito at saka tumingin sa akin ng masama. Umiling-iling ako para malaman niyang wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Siya nga itong hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niya sa mama niya. Tis! Babo! Stupid, rinig kong sabi nitong pabulong na ipinarating talaga sa akin. What's babo? Ano yun? Agist JFSG. Yafter Fahuyojke. Umiyak yung matanda at nagsisimulang magtunugan ang nasa monitor. Hala! Bakit? Umma, please Makakasama yan sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Sir Arvin. Napahilot siya sa kanyang sentido at saka nagsalitang muli, okay, Umma, sorry for saying those lies. But believe me, Umma. We're planning on getting married as soon as possible because she's pregnant. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Plan to get married. Pregnant. Teka. Wala namang ganyanan. Sabit lang ako dito, oy. Right, honey, tanong niyang tumingin sa akin ulit. Oh, honey. Pinagmulagatan ko siya ng mata to pass the message. Now what the hell are you saying? Right, honey, ulit niya. Napatingin ako sa gawin ng matanda at halata mong naghihintay siya sa isasagot ko. Okay, fine. Sumakay na lang sa jeep. Baka maiwanan pa. I took a deep breath then nag-smile ako. Yes, honey. In a sweet tone at halos mautal pa ako sa pagsasabi ng lintek na honey na yan. Why. Nagsipasukan naman ang mga nurse sa loob ng kwarto at chinek ang lagay ng matanda.
Tumayo naman si Sir Arvin para mabigyan niya ng daan ang mga tumitingin sa nanay niya at saka tumabi sa akin, with matching akbay pa. Ew. Jeongmal? Really? Tumango-tango na lang ako kahit hindi ko naiintindihan ang tanong ng matanda. Huminto na rin yung nagbibip sa monitor at umalis na rin yung mga nurse at nagbilin na huwag pasamain ang loob nito. Hay naku. Really, Ma? Narinig mo naman siya, diba? I'm really disappointed na hindi pa pala kayo kasal and the fact that you lied to me, Arvin. But I'm glad na pinaplano nyo na pala yan plus the bonus that a grandchild is on the way. I hope makita ko pa siya at maka-attend sa kasal nyo, I wish. Of course, Ma. You'll able to see your first grandchild dahil mabubuhay ka pa ng matagal. Naramdaman kong pinisil ng bahagya ni Sir Arvin ang balikat ko kaya napatango-tango na lang rin ako. Hey, if I could, Arvin. If I could. Nagsimula na namang manggilid ang luha ng matanda. Lumapit naman si Sir Arvin at ganoon din ako. Please, if you don't mind, Jana. I want to see you walking in the aisle. I want to witness the wedding of my only son. I cannot live long. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako. Kaya kahit yun man lang sana ay makita ko. Please. Tuluyan na itong umiyak. Ayan na naman yung mga nagbibip sa monitor. Bumibilis na naman ang heartbeat nito. Nagagaya na rin ako sa pag-iyak nito. Kita ko ang sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak pero ready ba ako na pagbigyan ang huling kahilingan nito? Kaya ko ba? Kasi naman itong sinungaling na lalaking to. He deceived his own mother, but alam ko rin na he only do that for his mother's sake. Pero hindi ba ako tatanungin ng matanda kung nagmamahalan ba kami? I wish tanungin naman niya. Nang kahit papaano, pwedeng umatras. O kaya magulay. Anong gagawin ko? Please, Jana, tanong nitong muli. And unconsciously, napao ako. Thank you, Jana. Thank you. Bahala na ang bahala. Pagkatapos ng makapagdamdaming pag-uusap ay dumiretso naman kami sa isang hotel at doon nagstay. Ayaw ko sana nasa iisang pad lang kami ni Sir Arvin, pero sinabi niyang marami kaming pag-uusapan at isa pa, malaki naman ang pad at 2 bedrooms naman. Tama lang naman dahil ang dami-dami. Dami ko rin sa kanyang itatanong at ikaklaro. I'm sorry, Jana, for taking you in this situation, panimula niya. Ha? Buti alam niya. Nandito kami ngayon sa mini terrace kung saan kami pwedeng makapag-usap habang sumisinghot ng sariwang hangin habang nagkakape. Husto nga lang dahil nakakalula. Nasa ika-50 palapag lang naman kasi kami. Tiningnan ko siya ng masama at siya naman ay napatingin sa kalawakan ng city na tanaw namin. Bakit ako, Sir Arvin? Ang dami namang ibang babae dyan na pwede mong hilahin, pero bakit ako pa? W.A.Q.U. I don't know either. I have no choice, pakol na sabi nito sabay smirk. Abat kaya bang? Magsasalita sana ako nang sapawan niya ako sa pagsasalita. Marry me, Jana. Nga ako sa sinabi niya habang nanlalaki rin ang mga mata. I'll pay you kahit gaano pa kalaki. Just marry me and bear my child. Unti-unti namang naningkit ang mga ko sa mga sumunod niyang sinabi. Parang ganun lang kadali sa kanya ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Alam ko naman ang sitwasyon niya ngayon pero pakiramdam ko ay naging harsh siya sa pakiusap niya. Wala man lang pasubali. Straight to the point kung magsalita. Sir, hindi ganun kadali ang hinihiling mo sa akin. Kahit bayaran mo pa ako ng 1 milyon, hindi ko papatulan yan dahil ang mga pangarap ko naman sa buhay ang nanganganib na mawala dahil dyan sa hinihiling ninyo. Naiilang ako sa mga tingin na ibinato niya sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Straight face lang ika nga. What about the promise? Nangunot ang noo ko sa tanong niya. Anong promise? Yung promise mo kay Umma. Napakagat ako sa labi. Nakalimutan ko ang mga salitang binitawan ko sa matanda. Bakit nga ba ako biglang napao? Hain ako, Jana.
For real. Nakisakay lang naman ako sa gusto mong mangyari that time. And you have no idea kung gaano karami akong humingi ng tawad sa Panginoon nang magsinungaling ako. Hindi kaya ako marunong magsinungaling. That time lang, nag-iba ko ng direksyon ng tingin para hindi niya mahalata ang pagka-tense ko. Kinakabahan kasi ako sa mga susunod niyang sasabihin. I know but hush. Fine, if you really don't want to do it, mapipilitan akong sabihin kay Umma ang totoo. I hope hindi sumama ang loob niya kapag nalaman niya ang lahat. Nakita mo naman ang nangyari kanina when she found out the fact that I lied to her, right? Nangungunsen siya. Pumasok naman sa isip ko ang nahihirapang matanda kanina nang malaman ito na nagsinungaling ang magaling niyang anak. Nakakatakot kung iisipin dahil maaaring maging dahilan yon ng maaga niyang pagpanaw. Hash! I sighed in disbelief. Paano ba ako napasok sa ganitong sitwasyon? I growled. Nakakainis naman kasi. Hindi naman biro ang pagpapakasal tapos bubuntisin pa ako. Tis! What a word. Tapos ikakasal pa ako sa isang clean freak, mayabang, maarte, palautos at pilyo na tao. Tapos titiisin kong matulog kasama niya at lalaki pa ang tiyan ko dahil dadalhin ko ang anak niya sa sinapupunan ko. At pagkatapos ano? Pagkapanganak ko ay kukunin nila ang bata at ako. Ipapatapon nila sa malayo para hindi ako makapanggulo sa kanila.